Hello guys! Our video for today is kakain tayo dito, tapos mamamasyal tayo at ipakikita ko sa inyo yung uri ng mga bilihin dito sa Shokkiwan. So, yan, bago tayo mag-umpisa, please daan muna tayo dito. Yun nga guys, pag kumain ka sa Chinese restaurant, lalo na kapag Chinese at saka Yamcha, so you need to order yung mga small things na special sa kanila. So pagpipilian mo lang yan. At syempre, yung friend natin is Chinese, so he always inviting me here. So sometimes kapag may time, so kumakain talaga kami sa ganitong restaurant, and he just asking kung anong gusto kong kainin. So yan, and time to time lang din naman, paminsan-minsan lang namin to ginagawa. So like this duck, roast duck daw ang tawag dito. So iba yung roast duck na talagang inihaw, at saka ito with rice, of course. At marami pang iba yan, like this fish. So yan ang tinatawag ni Yamcha. So different kind of food na mga small things lang talaga na kaya mong kainin at not too expensive. So very tasteful at masarap yung lasa kapag kumakain ka. Especially, kaya lang ang problem dito, yung mga staff, they don't know how to speak English. So kaya mahirap mag-order, lalo na kapag sa ganitong restaurant. And outside that, siya makikita natin is may mga seafoods siya na gusto mong orderin. So yan, malalaking mga seafood, lobster, crabs, tapos mga fish, yung mga garupa. And then mayroon pa akong nakita dito ito. But I don't like to eat this one kasi looks like something, I don't know. You see, do you remember something that na one Chinese woman eating this? Sobrang laki talaga, but I don't know the taste. This one, they said masarap daw. And of course, after that Yamcha, na dito pa rin yan sa Shokkiwan guys. At umikot din ako dito sa market dito nila. So different market in North Point. At tiningnan ko rin yung mga price in different North Point. So quite the same, but some other is a bit expensive. Yan. So, mga seafoods ang makikita natin dito. Seafoods and vegetable later. Ito yung mga clams or shrimp, different kind of shrimp. Ang shrimp pala guys, maraming klase. Hindi lang iilang peraso. Marami siyang klase na shrimp. So, yan, sa mga dry goods, tapos meat. So, ito yung outlook ng market dito sa Shokkiwan, dito sa Hong Kong. So, nakakaiba doon sa North Point na nakikita natin araw-araw. Dahil malapit lang nga ito sa restaurant na pinagkainan namin. So, sabi ko, daan tayo dito and I'm gonna buy something here na instead na sa North Point ako bibili pagka umuwi ako sa bahay. So, I'm gonna try na kung ano ba yung difference ng price dito. At saka kasi sa North Point, meron talagang places na store na yung mga vegetable talagang mura lang. Tapos yung mga fish, mura lang kasi syempre gamay mo na ba. Since then, dumating ako dito sa Hong Kong. So, North Point is talaga yung market na pinupuntahan ko. At doon gamay na gamay ako. Syempre, they know me well. Of course, kasi nga, dito na ako nagtagal na ako sa market ng North Point. So, yan, back and forth lang. That's why, alam ko yung pasikot-sikot dito sa North Point. And also, that mga dry goods here, too expensive din. Maybe, dahil malapit na ngayon Chinese New Year, so, magre-raise up na rin yung price nila. Alam mo yan yung kakaiba dito sa Hong Kong, kapag alam na nilang malapit na talaga yung Chinese, doon naman sila talaga nagre-raise up na ng
price, just like ng mga flowers, vegetable. At sigurado 1 week before ng Chinese, punong-puno na rin ng tao ito. So makikita natin yan sa mga susunod kong video guys, na makikita ninyo kung gaano kadaming tao kapag during na almost a day na lang ng Chinese New Year, dahil yung sobrang preparation. Ito yung kanilang bonggang-bonggang celebrations every year. So nga yung pinagtataka natin dito na why they are celebrating Chinese New Year at hindi sila sumasabay sa ating New Year. So yun ang paniniwala nila, yung Chinese New Year nila. Parang iniba nila yung kanila culture nila. Yan. So respect lang. At syempre doon talaga yung pinakapasko nila, yung magbigay ng red packet, changing. Kasi sabi nga pagka hindi raw nagbibigay ng red packet at hindi maganda para sa kanila. So talagang pinaghahandaan nila na magbigay ng red packet kahit kanino. And one thing na dito sa Hong Kong kapag Chinese New Year all over the world, yung hindi ka pakasal, hindi sila pwedeng magbigay ng red packets. So yung mga couples lang talaga ang pwedeng magbigay. So even though na mga kids, hindi sila pwedeng magbigay as long na hindi ka pa married. So ibig sabihin, yung mga couple people na married lang ang pwedeng magbigay ng red packet. Alright guys, so yeah. Mag-sightseeing tayo dito sa Shokyu-wan para naman makita natin. So kasama ko dito si Ricky Martinini at sabi ko samahan niya ako dito after Yamcha nga. Ang bilis ng oras. Ayan, natapos na naman ang ating pamamasyal dito sa Shokyu-wan. Pagkatapos nga natin nag-Yamcha,
umikot tayo sa market ng Shokyawan. Ngayon, patawid na tayo kasi pupunta na tayo sa garage at syempre, hatid na po ako pa uwi at tapos na tayo dito at maraming salamat ulit sa ating kay Sir Ricky Martinini dahil nga sa isang masarap na tanghalian at syempre sinamahan tayo niya sa Shokyawan Market tapos ngayon ihahatid niya ako ulit pauwi sa bahay. So napakaganda naman talaga ng mga lugar dito kung tutuusin or pupuntahan lang talaga. So alam ko ilan sa atin lalo na sa mga followers at sa mga sumasubaybay sa aking YouTube ay hindi nyo po ako maiintindihan, pero sa pamamagitan nitong aking video at least na ibahagi ko sa inyo ang inside ng Hong Kong. So hopefully na nag-enjoy kayo at maraming salamat sa panonood at laging sumasubaybay sa akin. So dito na lang muna tayo at see you next vlog po at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsusubaybay sa akin. So God bless us all and ingat po tayo kung saan man tayo naroroon. Bye po!